Hindi raw po imposibleng matukoy kung sino ang nagpaputok ng baril at kung saan nagmula ang balang tumama kay Nicole. Ayon po yan sa isang forensic pathologist. Posible rin daw na pinaputok ang baril malapit lang sa bata. Narito ang report. Aminado ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na mahirap at mabusisi ang proseso para malaman ang pinagmula ng balang tumama kay Stephanie Nicole Elia. Pero hindi raw ito imposibleng gawin. Pag ginamit mo yung salitang ligaw na bala, may bias na dun eh. Na pag sinabi mong stray bullet, ligaw na bala, ay nako, hindi na natin mahahanap kung saan nanggaling yan. Hindi ganun yun. At kung pagbabatayan daw ang lokasyon ng sugat ni Nicole, mukhang di na raw kailangang lumayo pa para mahanap ang pinanggalingan ng balang kumitil ng buhay ng bata. The shooter must have been from behind her. Hindi yata ito yung tipong nagpaputok sa taas pagkatapos ay bumaba. Kailangan daw balikan ang lugar kung nasaan ang biktima nang mangyari ang krimen. At kung siya ba ay nakaupo o nakatayo ng mga oras na yon. All you have to do is to look behind her. Ano ba yung mga nandun sa likod niya? Ano yung mga physical structures na nakabara? And baka madaling sabihin kung saan nanggaling yung bala and therefore saan nakatayo yung tao. Marami pa raw impormasyong makukuha sa pagsusuri sa balang galing sa ulo ni Nicole para tiyak na matukoy ang pinanggalingang baril at kung sino ang may-ari nito. It also has a lot to do with the type of gunpowder. Kung malakas siya o hindi. It has a lot to do also with the type of gun. Halimbawa, kung ito ay paltik lang na hindi ganon ka-effective, tapos reload lang itong bala mo, then maybe that is a factor. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting.